Super bait. Nilinis niya ang aking window. Yan. Diba? Hello! Welcome to my YouTube channel, guys. Good morning. Good morning, good morning. I made it sa overnight 24 hours na walang masyadong tulog. Kasi nga kailangan. So mag-perfume tayo kasi wala tayong ligo. Para hindi tayo mangamoy. It's good na meron akong dalang spare na toothbrush. So, nagamit na lang ako ng toothpaste ng aking amo. Diyan po ako natulog. At saka, it's not easy. I-pray ko lang lagi na lakasan yung loob ko. Hindi sumakit ang ulo ko. Taasan ang pasensya at pag-intindi sa ating amo. Ang amo ko naman, nung ginising niya ako, sabi niya, did I wake you up? Sabi ko, no. You know, I'm a light sleeper. So, whenever you call me, I can hear you. So, andun agad ako. So, wala siyang problema. Lahat na hindi niya nagawa ko. Hindi nga lang siya masyadong nakatulog. Tulog siya mga 1 hour. So, hindi talaga siya pwede live-in. Kasi, hindi mo magampanan ang trabaho mo pag i-live-in siya. Kasi pagod ka sa gabi, wala kang masyadong tulog. Tapos, you have to be awake during the day. So, that's impossible. So pagising ko, grabe ang snow. Ayan ang snow, guys. Pakita ko sa inyo. Ayan ang snow. Nandyan ang snow. Tapos yung sasakyan, natakpan na ng snow. Ayan, puti na lahat, guys, ang daan. Ayan, diba? Hindi yan noon nung hindi pa ako nakapunta dito ng US. I would never thought na reality to. Kasi akala ko picture lang, drawing, pero it's a reality. And ang agang nag-snow, guys, I'm sure this is not a good winter for us caregiver who's driving. Yeah, makapal ang snow, guys. Sa gilid to yung bahay ng amo. Ayan. Kasi mag 10 o'clock na sa Pilipinas. So, ang gagawin ko, mag-init lang ako ng tubig. Kasi in the morning, hindi talaga ako ng mainit na tubig before anything. So, ito pa rin ang gawin ko dito sa trabaho. So, mag-ingay ako. So, parang nung nagbihis ako kasi dala ko yung laundry ko. Dito kasi ako maglalaba. Kasi wala na akong time doon. So, nag-decide ako na mag-stay overnight ako. It's good, may dala ako. May damit ako. Yung laba. So, sabi ng amo kong lalaki, siya ang maglinis sa akin sa sakit. Kasi may brush siya para sa mga windows. Sabi ko, oh, thank you. Kasi na, sabi ko, magiran na lang ako para ako na lang garo ang mayang hapon bago ako uwi. Pero he offered. So, mabait ang lalaki. Bilas lang magkasundo ng asawa niya. Lagi nag-aaway. Iwan mo. So, sa katandaan na rin. Init-init tayo ng tubig. Kailangan tayo uminom ng mainit tubig. Now I learned. Nagsa-start ako 2 months ago. So, kinukontinue ko na kahit saan ako. So,
So, sa Pilipinas, of course, yung asawa ko ang mainit ng tubig at nagawa ng cake. Ngayon, wala siya. Akong gagawa. Wala na siya daw matulog. Alam ko kasi pabangon-bangon ako. Check ko yung mata niya. Pinagay siya. Tapos, sino matulog guys? Yung oxygen machine nandito sa tabi ko. Ayan. Connected yan doon sa ano niya. Oxygen niya. So, sino makakatulog? Tapos, ang dami kong maririnig. Parang may naglalakad. Nag-worry ako ba na baka gising yung ako. Tapos maglalakad siya daw. Ano parang ano ganun. Or baka yung husband gumising ng maaga o whatever. Kasi wood kasi yung floor. So ano was very old na. So every time may maglakad dun sa second floor, tayo tumulahan. So itong matanda na tayo. Nagpipil tayo guys. Kaya naman ako ng hindi pa masyado malamig para sa akin. Kasi grabe yung heater sa loob. So ayan guys, ang roses. My snow. At my snow. Grabe talaga ang heater sa loob. Kaya hindi mo masyadong hindi bumifeel yung lamig. Ngayon, lamigin naman ako. Pero guys, hindi ako makatulog pag mainit. Kaya, mas mainit doon sa second living room nila, sa family room. So, never talaga ako nakupo doon. Nung first day ko lang dito, nakupo ako doon. Pero, the second day, till now, hindi na ako nakupo doon. Kasi, ang init sa sakit ako. Sobrang antok ko doon. Makatingin sa kamatanda. Diba? At grabe naman yung bell niya. Napakalakas. So, of course, maririnig ko talaga. Oh my God. Pero nakabisa ako guys. Nakahugas na ako sa aking pepe. Yan ang importante. Brush your teeth. Yan ang importante. Hygiene. Kasi tatayong trabaho natin, kailangan malinis tayo. Problema nga lang, wala akong ligo. Pero mapango ako guys, kasi may perfume ako. Yun ang panglaban na yun. Tapos may dala akong lotion. Nivea lotion. Ito lang talaga ang hindi makapag-dry sa aking skin. Kahit na anong lotion pang mahal na yan na lotion, Nivea lang talaga ang hindi makapag-dry sa aking skin. So, ayan na yun, lotion. Tapos nag-lighten yung aking mga stretch marks kasi nung buntis ako sa aking mga anak, walang nagsabi sa akin na pag nag-scratch ka dito, saan ka nag-scratch sa katawan mo, magkaroon ka ng stretch marks. Nobody told me that. I never learned for anybody. So, ang dami kong dark stretch marks noon. Pero nag-lighten siya over the years kasi maintain ko yung Nivea na lotion. Ano ko lang yan, share ko lang sa inyo kasi it really shows the difference. So, nag-start na ako na natulog mga 11. Tapos nag-alarm ako ng 12:05 AM kasi iano ko na sa CPAP machine ang matanda. So naantok na ako noon. Pero pagbalik, liga na sana ako, hindi ako makatulog. So nag-usap na lang kami ng asawa ko. May marami siyang ginagawa. So nag-start akong natulog mga 3 o'clock na.
volunteer ko na lang yun. So, nilaban ko na kahapon ng hapon. So, not doing anything today. And then, ang aga kong alis na yun, 5 p.m. So, darating si Ate Carmela mga 4 ata. So, kasi maagang magkulay ko ng buhok ko. Kasi yun nagdating. Lumabas na ang real photos. Tapos ang dami ng mga puti. Kaya, sumaya ulit. Super bait. Nilinis niya ang aking window. Yan. Diba? 87 years old. Ako sanang maglinis dyan mamaya before ako alis. Pero gusto niyang linisin. That's so nice of him. Kasi pag mabait tayo sa kanila, mabait din sila sa atin. Yan ang na-notice ko sa aking mga trabaho all these years. Kasi I'm doing a lot of favors for them. So, hindi ito mabigat sa kanilang gagawin yan. Yeah, yan si David. He's an engineer nung nagtrabaho pa siya. Yeah. He's still driving though. Siyang mag-grocery. Mahilig siyang kumakain ng sweets. Yan, nagsusnow pa. Pero at least, hindi na masyadong pag alis ko mamaya. Napakabait. Thank you, Dave. Yan. It's not easy guys pag maglinis ka ng snow sa sasakyan, lalo na pag freezing. Kasi kailangan mo talagang hard ang pag-push ng yung brush. Yan, nagpa-plow din siya. My gosh. Kasi guys, pag malamig mamaya, tapos ganyan ang hitsura sa driveway, maging slippery yan pag mag-frost. My gosh, that's scary. So yun lang guys, kaganap pa ng morning routine ko dito sa trabaho. First morning, dito ako natulog. At pangalawang kape, pag-ising ng aking katawang diwa. So thank you guys so much for watching. Ito po yung caregiver dito sa Amerika na until now naghihirap pa rin, but hindi naman naghihirap na naghihikahos. Pero I'm so blessed and I'm forever grateful ni Lord na kahit hindi ako mayaman gaya ng iba, at least healthy ako. Yun ang talagang hinihingi ko every day na mag-grocery ako. Yun talagang hinihingi ko na healthy lang ako, healthy ang pamilya ko. Yun lang. I'm not asking for anything else. At may trabaho tayo na mababayaran natin ang mga kailangan natin bayaran. Yun na yun. So, thank you Lord. Thank you everyone for all your support, all these years, sa mga subscribers, followers, sa lahat sa inyo guys,